Ang mundo natin ay puno ng mga lihim na hanggang ngayon ay hindi pa lubusang natutuklasan na siyang bumubulag sa ating kaisipan upang hindi maarok ang nagkukubling katotohanan. Ang daigdig ay mahiwaga lalo na sa mundo ng mga naniniwala sa pag-iral ng mga talisman, trabungko, mutya, anting-anting at iba pang katawagan sa mga pambihirang bagay na may mga lulang enerhiya na lampas sa kalikasan ng mga tao. Itay, gusto ko po talagang malaman. Totoo ba talaga ang mga sinasabi mo tungkol sa talon na naroon po sa Ilaya? Anak, mukha ba akong nagbibiro? Noon pa man, usap-usapan na sa buong San Nicolas ang tungkol sa mutya na nagkukubli sa likod ng talon. Huwag kang magkakamaling magtungo roon sa Ilaya para lamang maligo sa talon na yan. Dahil sa kabila ng kagandahan nito, nagkukubli ang panganib. Lahat ng lumulusong sa talon, pati na rin yung mga nagtatangkang kunin ang mutya sa likod niyon, lahat ay hindi na nakababalik. Ayon sa mga usap-usapan, kumukuha ng buhay ang bantay ng talon, kaya pinang-iilagan ito ng mga tao. Naiintindihan mo ba? Nang marinig ang salaysay ni Manong Abel, imbis na matakot ay lalo pang umigting ang alab ng kuryosidad sa isipan ng batang si Totoy. Napatingin na lamang siya sa kabundukan sa bahagi ng Ilaya o Norte kung saan matatagpuan ang sinasabing talon ng kamatayan. Baka sa ekspresyon ng mukha ng bata ang pananabik na makita nang malapitan ang talon. Ano pa ang hinihintay mo dyan? Anak, isarado mo na yung bintana. Ilang minuto na lang, mababalutan na ng dilim ang buong paligid. Baka mamaya may aswang na makapasok dyan sa bintana. Alam mo naman dumarami na ang mga namamatay dahil sa sunod-sunod na atake ng mga aswang. Gusto mo bang magaya tayo sa sinapit ng iyong ina? Gusto mo bang mapatay rin tayo ng mga aswang? Pasensya na po, Itay. Natutuwa lang po akong panoorin ang mga nagliliparang mga uwak doon sa kabundukan. Sige po, isasarado ko na itong bintana. Naging matiwasay ang gabi ng mag-ama, sumasabay sa paghilik ni Manong Abel ang huni ng mga kuliglig sa labas. Ganoon din ang awit ng mga kuwago na animoy ng hehele. Kinabukasan, isang masamang balita ang umalingaw-ngaw sa buong San Nicolas. 5 bangkay ng tao ang natagpuang wala ng buhay. Ang lahat ay pare-parehong may marka ng kalmot sa katawan. Wakwak rin ang kanilang mga tiyan, dibdib, maging ang kanilang mga leeg. Ang sama-sama talaga ng mga aswang na yun. Ang tatakaw nila. Kailan ba sila titigil? Anak, huwag mo nang isipin ang nangyari. Normal na rito sa ating baryo ang makakita ng mga bangkay araw-araw. Ang mabuti pa, huwag ka na munang gumala sa labas. Pupunta na muna ako sa Tiangge para mamili ng mga kakailanganin natin. Opo, Itay. Dito lang po ako. Hihintayin ko po kayong makauwi. Mag-iingat po kayo, ha? Huwag po kayong papaabot ng gabi sa labas. Baka may makasalubong kang aswang. Ayaw kong matulad ka sa nangyari kay nanay. Gusto pa po kitang makasama. Tumango naman si Manong Abel bilang pahiwatig na sumasang-ayon siya sa bilin ng kanyang anak. Nang makaalis na ang ama ay hindi na muling napigilan pa ni Totoy ang mapatingin sa norte. Pakiramdam niya ay may kung anong enerhiya ang nag-uutos sa kanya na magpunta roon. Kahit taliwas sa kagustuhan, wari bang hindi nakikisama sa bata ang kanyang katawan. Humakbang ang kanyang mga paa patungo sa kabundukan. Ano ang nangyayari? Hindi pwede to. Baka mapagalitan ako ni tatay. Gayunpaman, walang nagawa ang bata kundi ay ang patuloy na bagtasin ang kagubatan.
Waribang kabisado na niya ang lugar hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa harapan ng isang napakaganda at napakalaking talon. Bumilis ang pagkabog ng dibdib ni Totoy lalo na nang mapansin niyang patuloy pa ring humahakbang ang kanyang mga paa hanggang sa natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na naroong lumalangoy sa katubigang sakop ng talon. Hindi ito totoo. Nananaginip lang yata ako. Gusto ko nang magising. Ipinikit ng bata ang kanyang mga mata sa pag-aakalang nananaginip lang siya. Pero nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, naroon pa rin siya sa may talon. Isang mahiwagang liwanag mula sa likod ng talon ang kanyang nakita. Dala ng kuryosidad ay lumangoy siya patungo roon. Bumungad sa bata ang isang kuweba na naroong nakakubli sa likod ng talon. Sinundan niya ang liwanag hanggang sa may nakita siyang makinang na bato, hugis ulan. Kumikislap ito na parang bituin sa langit. Ang ganda naman. Ito na yata ang mutya na ikinukwento ni tatay sa akin. Ang astig nito. Kinuha ng bata ang mahiwagang bato. Walang kahirap-hirap niyang nakuha iyon na tila bang kusang sumasama sa kanya ang mutsyang iyon. Baka sa mukha ng bata ang pagkamangha nang mapagmasdan niyang nasa kanyang palad na ang mutya na inaakala niyang sa kwento lamang maririnig. Dala ng pananabik, kaagad na umuwi ang bata at tangan ang mutya. Itay! Itay! May aso! May aso! Itay, yung aso, habulin ako! May maganda akong balita! Nakuha ko po ang mutya! Itay, nasaan po kayo? Bugawin niyo po yung aso! Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nag-iba ang takbo ng isip ng mga aso. Bigla silang naging maamo. Ang angas naman! Nagawang paamuhin nitong mutya ang mga aso! Ang galing! Che! Umalis na kayo mga aso kayo! Huwag kayo dito sa bahay namin! Walang mga pagkain dito! Pati nga ako gutom na! Che! Nilibot na ni Totoy ang buong bahay nila, pero wala pa rin doon ang kanyang ama. Sumilip siya sa bintana upang tanawin sa kalayuan kung papauwi na ba ang kanyang ama, pero hindi niya pa rin naaninag si Manong Abel. Ang tagal namang umuwi ni tatay. Gusto ko nang ipakita sa kanya itong mutya. Habang hinihintay ang ama, nagpasya na lamang ang bata na gawing kwintas ang mutya. Gamit lamang ang nylon at alambre, matagumpay niyang nagawa ang inaasahang kwintas hanggang sa sumapit na lamang ang dilim, pero wala pa rin si Manong Abel. Naku, gabi na. Pero bakit wala pa rin si tatay? Baka may masama nang nangyari sa kanya. Hindi pwedeng tumunganga lang ako rito. Kailangan ko siyang sunduin. Dahil maliwanag ang tanglaw ng buwan ng gabing iyon, hindi na nagdalawang isip ang bata na lumabas. Kahit wala siyang dalang flashlight, kahit papaano ay kita niya ang daan. Matapang niyang tinahak ang kahabaan ng makipot na landas na naroong pumapagitna sa malawak na kagubatan hanggang sa narating niya ang kabahayan sa San Nicolas. Napansin niyang nagkakagulo ang mga tao. Lo? Ano po ang nangyayari? Bakit po sila nagkakagulo? At bakit sila nagtatakbuhan? Ano po ba ang meron? Naku iho, umuwi ka ng bata ka. Nandyan na naman ang aswang. Umaatake na naman sa mga tao. Aligaga ang matanda at saka nagmamadaling umalis. Hindi mawari ni Totoy kung ano ang kanyang gagawin. Kumuha siya ng patpat na nakita niya lamang sa gilid ng daan at saka niya ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa nakita na niya ang aswang na pilit sinusunggaban ang nagpupumiglas na parokyano. Hoy aswang! Pakawalan mo siya! Ang pangit-pangit mo! Ako ang harapin mo! Ipapatikim ko sa iyo ang bangis ng mutya!
Lumiwanag ang mga mata ng bata na animoy malakristal na tubig na tinamaan ng sikat ng araw. Nabitiwan ng aswang ang parokyano at naituon nito ang pansin sa batang antingero. Umangil ng malakas ang aswang at saka ito mabilis na lumundag sa direksyon ng bata. Pero alisto ang bata. Dala ang patpat ay sinalubong niya ang atake ng nilalang at nagawa niyang itarak ang patpat sa noon niyon. Ang cute mo na ngayon. Mukha ka ng unicorn. Para sa pagpapatuloy, i-like ang istoryang ito, mag-iwan ng komento, huwag kakalimutang mag-subscribe sa channel na ito.